Makapal na piraso ng dough, hinila hanggang braso, hinampas sa counter sa tuloy-tuloy na ritmo, tupang itinapon sa kawali, niluto hanggang malambot, hinaluan na nagniningas sa timpla ng sarsa at pampalasa, ngunit ito ang signature homemade chili oil. Perpektong nakakapit sa mga pansit na hinila ng kamay, na gumagawa ng spicy cumin lamb noodles. Isang alamat sa New York. Tumungo sa New York at mahahanap mo ang ilang mga tinda ng pansit na Chino sa buong lungsod. Ngunit ang malawak na hand-rip noodles mula sa tindahang ipinagdiwang ni Anthony Bourdain, ang lugar na ito ay hindi ka panipaniwala. Napakaganda ng lugar na ito. Halika, ngayon ito ang gitnang kusina, kung saan ang sikat na maanghang cumin lamb plate ay ginawa mula sa simula. Ang spicy cumin lamb ay isang ulam. Iyon ay medyo karaniwang matatagpuan sa karamihan ng mainland China, tulad ng hilagang bahagi, lalo na, ngunit upang ilagay ang mga tupa kasama ng aming malawak na pansit. Kami ang unang gumawa niyan. Dahil ba nagustuhan nyo ang pansit? Kung naramdaman mong tutugon ang New York sa pansit na may tupa, alam mo, kami ay tulad ng, okay, isang bahagi na kumin, isang bahagi na tupa. Gawin natin itong ulam. So ito ang paborito ko, di ba? At saka ang pansit ay paborito ng aking ama. Kasi siya lang, pansit siyang tao. Hindi siya ganoon kahilig sa kanin. Kaya ayun ang nangyari. Ang pansit ay nagsisimula ng ganito. Isang simpleng pinaghalong bread na ginawa gamit ang harina, tubig at kaunting asin. Pagkatapos ay gaano katagal iyon, maaaring umupo bago mo kailangang hilahin. Kaya inirekomenda ni David na hayaan itong umupo sa loob ng 10 minuto. Pero kung tatanungin mo si Jason, sabi ko, 20 minutong pahinga. Magkaiba ba kayo sa ilang bagay o parang ikaw lang? Medyo consistent ako. Nagbabago ang isip niya sa lahat ng oras. Para siyang nakangiti siya. Isang taon na ang nakalipas, magkakaroon siya ng mga pamantayang tulad nito. At pagkatapos ay kahapon siya ay magiging tulad ng, gusto kong baguhin ang mga timbang para dito at ito. Ngunit isang bahagi ng proseso ay hindi nagbabago. Ang pansit hila. Ang bawat bahagi ay hinihila upang mag-order. Kung sila ay hinila ng maaga at itabi, ang noodles ay kulang sa kanilang signature chewiness. Paano mo malalaman kung nakalayo ka na? Tamang-tama, 5 talampakan. Kaya, ngunit pumunta lang ako sa pamamagitan ng braso. 5'3" ako. Ayan na. Literal na iyon, kasing tangkad mo. Iyon ay tungkol sa, ayan na, tama naman yun, di ba? Para sa sanggunian, pagkatapos nilang mag-ingat, hinubad ni Jason ang bawat pansit sa gitna at itinapon ito sa kumukulong tubig. Mas nakakahanap kami ng malawak na pansit dahil nagdadala lang ito ng lasa ng kaunti. Ang noodles ay laging perpekto. Sila ay mas malawak, ngunit sila ay malambot. Mabait sila at malambing. Habang ang protina ay maaaring hindi ang bituin, ang pinakasikat na ulam sa Sian Famous Foods ay hindi magiging pareho kung wala ito. Upang gawin ang tupa, si Jason at ang kanyang ama ay nagtabi ng 7 sangkap. Binuksan ni David ang wok sa full blast, idagdag muna ang tupa, at pag-flip ito halos tuloy-tuloy. Makikita mo siyang gumagawa ng kombinasyon niyan, at ang ideya ay panatilihin lamang ang karne mula sa pagdikit sa mga gilid. Kasi ibig sabihin na nasunog na. Pagkatapos ay hinagis ni David ang iba pang sangkap at isang kutsarang puno ng chili oil ng restaurant na sikat na lumipad sa mga estante. Pagkatapos irekomenda ito ng The New York Times sa mga mambabasa noong Mayo. Sa pinagmamay-ari ang timpla ng 30 pampalasa,
Diyan ang signature flavor at init. Sa ulam na ito ay talagang dumadaan ang tupa ay iniwa ng, ng manipis para talagang ma-absorb ng bawat piraso lahat yan. Kumin at sili at pampalasa. Oo, mabango di ba? Nakakamangha yan. Gusto mo bang subukan ngayon o gusto mo bang subukan ito? Nakakatukso di ba? Parang gusto ko. Oo, go for it. Gusto mo bang kumuha ng chopsticks? Sige guys, casual lang kami dito. Nakuha mo na. Walang pressure kung sakali. Iyan ay napakasarap. Hindi gayon pa man tulad ng akala ko magiging maanghang ito sa iyong muka. Parang sumabog at hindi napaka-approachable. Napaka-approachable. Ang profile ng lasa ng Shanxi ay alam mo na. Sian cuisine ay hindi upang sunugin ang iyong bibig. Off. Hindi iyon ang layunin. Ito ay isang mabangong pampalasa siyang alam mo. Kaya mayroon kang lahat ng mga pabango, mayroon kang ilang pampalasa. Marami sa mga ito ay mukhang nakakatakot dahil ito ay talagang pula. Pero part yun ng presentation ng ulam. Pero kapag kinain talaga natin, alam mo, bago pagsamahin ang tupa at pansit, nagdagdag si Jason ng ilang mga gulay. Isang kutsarang pansit na salsa. At higit panlangis ng sili. Xi'an is actually a very makasaysayang lungsod sa China. Ang Silk Road ay talagang nagsisimula sa Xi'an at pagkatapos sa ilang lugar sa gitna ng silangan. Kaya maraming tao ang naglilibot, maraming kultura mula sa iba't ibang bahagi ng Asya at higit pa ay pumasok sa lungsod. Kaya ganoon ang epekto nito sa aming pagkain. Alam mo, ito ay napaka-cosmopolitan ng mga lasa. Kahit na itinuturing pa rin itong pagkain Chinese, syempre, ngunit alam mo, libu-libong taon ng kasaysayan ay ginawa ito sa medyo kakaibang lutuin. Ano ang dating maliit na flashing na restaurant ay naging 10 lokasyon sa buong New York City. At habang lumalaki ang restaurant na ito, gayon din ang tapat na grupo ng mga customer nito. Nung nalaman namin bukas dito, papasok kami parang 2-3 beses sa isang linggo. Nagpunta kami sa mga website upang makita ang mga sangkap. Para gumawa ng sarili natin. Parang gawang bahay. I mean, hindi ko naabot. Pagkatapos ay lumabas sila kasama ang cookbook. Oh, nakuha ko na ang cookbook. Oo, nagtatrabaho ako sa kanto. At ang pintuan namin sa likod ay sa likod ng pinto nila. At gaano ka kadalas pumupunta? 4 na beses sa isang linggo. Ito ang pinakamaraming vitamina D na nakuha ko. Katulad ng 5 buwan. Okay. Lahat ng chili flakes ay tumatakip sa labi ko. Diyos ko. Ako parang nagulat ako sa kung paano ito ay hindi masyadong maanghang. May ganitong karatula si Jason sa restaurant. Karaniwang sinasabi, hindi ka dapat mag-order na hindi maanghang. Pagkat ang kanilang mga ulam ay ginawa at na-curate sa paraang pinahalagahan ang recipe. At ang pampalasa ay uri ng mahalaga. Iyan ang lasa na ino-order mo ang ulam na ito. At pagkatapos lang sa totoo lang, ang idinagdag na perks ay malambot na tupa. Maganda lang yan ay adobo at masarap. At sa totoo lang, nakaka-addict ang chewiness sa pansit. Tingnan mo kung paano ito nababalot. Hindi mo makuha ang lasa. At ang perpekto nitong sauce na walang pansit. Tulad ng ang pansit ay naroroon upang samahan ang sarsa at ikaw lang. Dinadala nito ang lasa sa buong ulam na ito. Ito ay isang magandang fieriness. Ito ay talagang mahusay. Ito ay isang dahilan upang pumunta sa New York. Ay oo, sigurado. It was worth the stop. Oo. Subukan mo, hindi ka magsisisi. Bilang isang Asian na bata, alam mo,
Chinese na bata. Hindi ka dapat pumunta sa mga restaurant. Pero hindi ko pinagsisihan yon. Alam mo, pagkatapos sa 10 taon ng pagiging nasa negosyo, pakiramdam ko ito ang tamang desisyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa pinansyal na gantimpala. Ito ay tungkol sa paggawa ng epekto. Ito ay tungkol sa pagkilala ng mga tao sa aming ginagawa. Bilang paraan ng pagpapalaganap ng ating kultura, iyan talaga ay nagkakahalaga ng higit sa ano paman. Sino ang mas masarap na pansit, ikaw o ang tatay mo? Wala siya dito para saksiyan ito. Makikita niya ito. Sa tingin ko, pare-pareho ang kalidad ng noodles. Sa tingin ko, sasabihin ng tatay ko, palagi siyang gagawa ng mas masarap na pansit. Pero alam mo, masasabi niya iyon. Naniniwala ako sa sarili kong kakayahan.